Paano ang tamang pakikisama upang mapanatiling natin ang ating magandang relasyon sa ating mga empleyado? Utang na kayo 10 yung computer, walang CI. Message na kagad. So, ang ating mga empleyado, sila yung mga katulong natin sa ating paghahanap buhay. So, napaka-importante na sila ay ating naalagaan at mabigyan natin sila ng tamang protection para sa ganun ay long last yung ating relasyon sa kanila. Mahirap din naman na papalit-palit tayo ng ating mga empleyado. Kaya kung meron tayong mga potentials na mga empleyado sa ngayon, at lalo pa silang magiging potential na empleyado kung sila ay ating maaalagaan ng tama sa ating kumpanya. So, naaalala ko, dati sa mga naudang kong mga empleyado is maayos naman na naging pakikitungo ko sa kanila. Actually, madalas kasama ko sila sa mga kainan, nililibre ko sila. Kapag may sakit sila, binibigyan ko pa sila ng pambili ng gamot or pampagamot or pampacheck up. Kung may pangangailangan sila na emergency, napapahiram ko rin sila ng pera. And most of the time, kapag kami ay ginagabi, ako pa yung nagiging service nila at naiihatid ko sila sa kanilang mga bahay. At the end, ako pa yung driver nila. Pero, ang masama doon, sa bandang huli, hindi nagiging maganda ang aming relasyon at ako ay madalas naaabuso. At the end, ako ay naiiwanan o nawawalan ako ng empleyado at ako pa ang nagagawa ng masamang kwento na kesyo masama ang aking pangmalakad bilang kanilang boss or isang business owner. So, masakit po sa atin yun at nakaka-frustrate, masyadong nakaka-broken ng heart. Actually, yung mga experiences ko kapag ginaganon ako ng mga empleyado ko is masakit pa sa nalugi. So, guys, paano nga ba natin sila aalagaan at para mapanatili natin yung ating magandang relasyon sa ating mga empleyado. So una, be consistent sa policy mo. Policy is policy. Maging mahigpit ka. Hindi pwede na mahigpit, maluwag, mahigpit. So mas maganda na parang gayahin natin yan sa pagpapalaki ng ating mga anak. Kailangan mahigpit sa una para masanay sila sa higpit at kung kaya na natin na medyo luwag-luwagan, so medyo luwag pero hindi ibig sabihin pag nagluwag ka is todo luwag. Kumbaga sa pagpapalaki ng ating anak, so masasanay sila sa ating mga pagdidisiplina sa kanila at minsan-minsan nakakapaglambing naman sila kaya may time tayo na pwede tayong makapagpaluwag sa kanila. Pero hindi pwede na kapag paluwag tayo is magiging forever, ganun na yung policy natin. So kung ano yung policy natin, medyo napagbigyan natin sila ngayon, pero yun pa rin ang policy. So ikalawa, huwag mo silang gawing pamilya. Kasi never mo sila talagang magiging pamilya. Oo, madalas natin sinasabi, ang mga empleyado natin is mga pamilya natin. Madalas natin yung tinuturing na mga pamilya. Pero at the end kasi talaga mabubroken hearted ka kapag mayroong ginawang unexpected yung mga empleyado. So importante is, alam mo pa rin na empleyado mo sila at hindi mo sila mga kapamilya. Kasi kahit nga sa kapamilya, kapag nagawang ka ng masama, sobrang sakit yun, di ba? So ganun din ang ating mga empleyado. And not more than pa na parang itinuring na natin silang kapatid, itinuring na tatay, nanay, or kung may edad man sila sa atin, or kung bunso man natin sila, is gusto natin silang gawing bunsong kapatid. No. Ang gawin natin is, empleyado talaga sila at hindi sila pamilya para wala tayong masyadong malaking expectations sa isa't isa. Pangatlo, bigyan ng tamang benepisyo yung mga empleyado. Hindi pwedeng umaasa tayo na kung naiilibre natin sila, kung napapagbigyan natin sila, or napapautang natin sila, or naiihatid natin sila. Minsan, nabibigyan natin sila ng extra pera, pero it doesn't mean yun na yung tamang benepisyo nila. So, para hindi ka mapadole din, hindi ka magkaroon ng problema, if in case na magkakaroon kayo ng talagang kailangang mag-resign sila, hindi ka na nila mapapadole. So, ibigay lang natin yung tama nating benepisyo para sa kanila. Mandatories like PhilHealth, SSS, pag-ibig, ibigay po natin. At kung ano yung tamang minimum wages. Ngayon, may pagkakataon na hindi tayo kailangan mag-minimum wage kasi may mga kanya-kanyang aspeto yung ating negosyo kung para saan lang yung ating tamang pagbibigay ng minimum wage sa kanila. So, mga bagay na yan is i-discuss ko sa
sa mga iba ko pang vlog. So, abangan po natin paano ba tayo mas makakatipid sa pagbibigay ng salary sa ating mga magiging empleyado, especially dun sa mga nagsisimula pa lamang na magnegosyo. So, isang topic pa po yan. So, ayun, balik tayo sa topic. Kailangan ibigay natin kung ano yung kanilang sweldo, is ibigay lang natin kasi para hindi rin tayo magkaroon ng problema sa huli. Number 4, magbigay ka ng mga incentives. Kasi the more na binibigyan mo ng incentives sila is mas nagsisipag sila, especially yung mga sales. So sa aking part, dahil computer parts and accessories yung mga binibenta namin, so kailangan may incentive sila. So kasi kapag may incentives sila is nagiging mas masipag sila sa pagpapasok ng benta. Napaka magandang technique yan para mapataas mo pa yung iyong sales sa iyong negosyo. So kung gusto mong kumita ng maganda, bigyan mo rin ng incentives yung iyong mga empleyado. Hindi pwedeng hayahay ka para tapos yung mga empleyado mo titingin-tingin lang sa iyong mga pinenta o sa iyong kita. Mas maganda na i-share mo rin sa kanila yung kahit part ng iyong kanilang mga pinaghirapan is nabibigyan mo sila kahit pa paano ng incentives nila. So may monthly quotas lang yan na para mabigyan mo sila ng tamang incentives, dapat ma-hit nila yung quota na ibibigay mo. Okay? Number 5, be appreciative. So, maganda yung nafe-feel nila na sila ay may something na nagagawa sa company. Like, halimbawa, yung simpleng pagbibigay ng award every month, kahit mga papel lang na ipinarint, halimbawa, best in sales, best employee, or perfect attendance. Kung gusto mo pang magbigay ng extra mga incentives para dyan, much better. So, mas maigi, nabibigyan mo sila ng appreciations kahit simpleng papel lang yan na ibibigay mo every month. Magkaroon kayo ng monthly na parang award. So, malaking importante rin yun kasi para ma-feel ng empleyado yung kanilang part na nagagawa nila doon sa iyong company. Number 6, so, para maiwasan mo na magkaroon kayo ng conflict sa iyong mga empleyado, yung kayo yung mismo yung nag-aaway, ikaw mismo yung nagdidisiplina, although minsan kailangan mo rin magsalita, pero may time kasi mas maganda na hindi ikaw yung direct na nagbibigay sa kanila ng mga kung anumang mali sila. Ano, memos or may mga written sila na kailangan gawin. So, anong important doon? Mag-hire ka ng isang HR. Parang isang empleyado lang yan na siya yung taga-disiplina. Or kung hindi ka man makapag-hire ng isang HR kasi may disadvantage din na mayroong inside HR, lalo na kung bata pa. Kasi nagiging kabarkada ng mga empleyado. So, ang nangyayari is hindi nila naiibigay yung tamang disiplina doon sa kanilang mga kasama kasi palibhasa nga sila yung magkakabarkada pagdating ng pagtagal-tagal sa loob ng company. So, meron time na okay din na ang gawin mong HR is yung agency. So, mag-hire ka ng isang agency na pwedeng magbigay sa iyo ng protection para mas maalagaan mo yung iyong mga empleyado. Sila yung magiging direct na tagabigay ng memos mo or tagabigay ng notice to explain or kung meron kang kailangan bigyan ng DA, disciplinary actions, kung naman yung policy mo na pwede mong ibigay sa kanila. Kasi ibibigay mo lang naman yun sa HR mo na kesyo ganito, may ganito yung empleyado mo, may ganyan. So, sila na yung direct nakakausap nun at hindi ikaw. So, sa pamamagitan noon na ikaw ay nag-hire ng isang HR is hindi ka magiging parang toxic na manager or toxic na employer. Kasi ang mangyayari, kapag ikaw yung direct na nagbibigay noong mga pagdidisiplina sa kanila or ikaw rin yung kumakausap, may time kasi na hindi natin kayang kontrolin yung ating sarili bilang isang negosyante sa dami ng ating iniisip. Minsan kasi ang mga empleyado, ang akala nila, sila yung napapaguntungan. Pero ang totoo doon is, meron ka lang problema that day, mas mabigat ka pang problema and then dumagdag pa sila. Ngayon, kung ikaw yung kakausap sa kanila at the same time na may problema ka sa kabilang side at kailangan mo silang disiplinahin. So, ang magiging resulta is hindi kayo magkakaintindihan and malamang baka mag-resign lang yung iyong empleyado. So, ang importance ng pagkuha ng isang HR or pag-hire ng mga agency is sila yung bahalang makipag-usap kasi at least makausapan na nila si mga empleyado mo is wala silang burden kasi na ibang iniisip. Kaya mas mahahandle nila na mas mabuti yung situation compare sa ikaw yung direct na kakausap at magdidisiplina sa iyong mga empleyado.
Base po yan sa aking experience. Kaya napaka-effective po yan. Simula po nung ako ay makapag-hire ng isang HR na well-experienced is, ayun po, medyo lumuwag yung aking ano. As in, kung dati laging problemado ako sa mga empleyado ko, at this time, alam niyo ba, mga kapwa kong negosyante, talagang malaki yung naitulong sa akin para mawala sa akin yung malaking bigat sa loob na kada may makikita akong empleyado na may problema ako or kailangan kong disiplinahin, hindi ko kaagad makausap kasi hindi pinag-aaralan ko pa kung paano ko siya didisiplinahin. Or kung hindi ko na mapigilan yung sarili ko, minsan nadadirect ko silang kausapin at the end, ang nangyayari is hindi kami nagkakaintindihan. Madalang yung kapag nasabihan ko sila na ako yung direct na nagsalita sa kanila is naiintindihan nila ako. Parang ang dating is mayroon silang karapatan na basta ka nalang iwanan kapag hindi nila nagustuhan yung mga sinabi mo. Okay? And lastly, ang pwede kong ma-share sa inyo kung paano pa ba natin mas mapapanatili yung magandang relasyon at mas maaalagaan pa natin ang ating mga empleyado is gumawa tayo ng tamang sistema. Halimbawa, ano ba yung job description ng ating empleyado? Baka mamaya naman yung job description niya is para sa sales at ginagawa mo naman ang lahat ng trabaho ay naging kanya na. Pwede naman na magkaroon tayo ng another designation na trabaho sa kanya or another assignment. Pero kung ano yung pinaka-highlights dun sa pagkaka-hire mo sa kanya, kung technician siya, so yun yung priority niyang trabaho. Slash na lang yung pag-sales kung wala siyang ibang ginagawa. Or kung halimbawa, hindi naman talaga ganun ka-busy, so meron kang may time na instead na mag-hire ka pa ng ibang tao, baka pwede naman natin silang maging katulungan. Halimbawa, sa pagpapaganda ng ating store, yung mga maliliit na bagay, di ba, pintura or pagpupuk ng ganito or paglalagay ng ganito. So, pwede mo namang i-assign talaga sa kanila yan. Pero kung ano yung kanilang main na trabaho, yun talaga, dun mo sila gawan ng expectation na dapat ito na-hit nila. Halimbawa, sales. So, si sales talaga ang pupupukin mo sa pagbebenta kasi sila yung naka-assign para sa sales at sila din yung mayroong mga incentives. Kung halimbawa naman sila ay para sa material control, about sila sa mga pag-control ng mga materials ninyo, so siya yung pupupukin mo sa pag-log in, log out ng iyong mga item. So, yun lang guys, ang aking pwedeng i-share sa inyo. So, napaka-importante kasi na maintindihan natin kung paano natin mas maaalagaan yung ating mga empleyado. Kasi the more na naaalagaan natin sila, mas magtatagal sila. And at the same time, hindi ka mahihirapang palaging magbibigay ng training sa kanila. So, kung bago ng bago, panibago rin yung pag-trainings mo. So, mas maganda kung naalagaan mo sila, syempre, less na yung hirap sa iyo ng pagbibigay ng training sa kanila. So, habang nagtatagal yung empleyado, mas nagagamay nila yung trabaho, mas nagiging efficient, mas napapabilis yung trabaho, and the more na tumatagal is napapag-aralan pa nilang mabuti kung paano nila mas mapapaganda at mapapabilis yung trabaho nila. So, nasa atin din kung paano natin sila mapupush, kung paano sila mas magiging effective na empleyado natin. Ngayon, pag nakikita natin naman na may problema dun sa empleyado, kahit panay na ang ating usap sa kanila, so that's the time na papasok naman talaga sa HR para magkaroon ng disiplina sa empleyado. Mahirap din yun na palagi natin silang pinagbibigyan. So, at the end, parehas lang tayo may problema kasi bumabagal ang usad ng iyong negosyo at the same time nalulugi ka. Tapos si empleyado is expecting siya na baka ma-regular siya somehow pero hindi naman natin siya nabigyan ng chance kung paano niya mas mapapatunayan, ma-improve yung kanyang sarili, iyong negosyo. Ayun guys, yun lang yung mga tips na pwede kong maitulong sa inyo. Napaka-effective niyan kasi based din niya sa mga naging experience ko. So, ayan guys, hopefully makakatulong yan sa inyo. Talagang sure ako na kung masusundan mo yung mga tips na yan is magbe-benefits ang iyong negosyo at the same time is magbe-benefits din ng iyong empleyado kasi gaganda ang relasyon ninyo parehas. So, yun lang guys. So, maraming salamat sa pag-subaybay sa aking videos na ito. So, alam ko na kung kapwa negosyante ko ang makikinig or makakapanood ng videos na ito or mga aspiring negosyantes, alam ko na same feelings
alam ko nararamdaman nyo rin yan at na-experience ninyo. So yan yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo at alam kong magiging effective din sa inyo kasi yan yung mga ginawa ko para magkaroon ako ng mas maayos na or mas organized na company dito sa ginagalawan kong negosyo. So yun lang guys at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kung alam kong natulungan ka, kaya paki-like and share naman itong aking video and para maging updated ka rin dun sa aking mga susunod pang mga videos na gagawin. So yun lang guys, maraming salamat. God bless and thank you sa inyong lahat.